Hi! Random question, pero anong nasa isip nyo kapag sinabi ko ang numerong 307? Diba wala? Pero what if I tell you na yan ang kabuuang bilang ng lahat ng mga museo sa bansa? Pero tayong mga taga rito sa Metro Manila, kapag tinatanong kung nasa ng museo, ang una nating may isip ay, nasa Manila po, malapit sa Intramuros. Understandable naman, kasi doon makikita ang tatlong pambansang museo ng Pilipinas, which are the National Museum of Fine Arts, the National Museum of Anthropology, and the National Museum of Natural History. And please allow us to give you a tour to the three of the most prominent cultural hubs in the heart of the nation. Ang National Museum of Natural History ay naglalaman ng 12 permanent gallery na nagpapakita ng biological at geological diversity ng Pilipinas. Dito ang malikhaing na-curate na magpapakita ng botanical, zoological at geological specimens na kumakatawan sa ating natatanging natural na kasaysayan. Matatagpuan sa gitna ng museo ang isang strukturang Tree of Life na ipinagmamalaking nag-uugnay sa lahat ng natatanging ekosistema ng Pilipinas. Hi, I'm Lani Alberto. Ako naman si Aiza Labarentos. At ako naman si Hana Kapalad. At kami ang magsisilbing guide ninyo sa paglalakbay na ito. Pero bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin ang palawak na kasaysayan ng gusaling ito. Ang gusali na ito itinayo bilang Agriculture and Commerce Building noong 1940 at idinisenyo sa neoclassical style ng Filipino architect na si Antonio Toledo noong huling bahagi ng 1930s, na may parehong dimension at floor plan gaya ng kambal nitong gusali na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bilog. Ang Finance Building na ngayon ay National Museum of Anthropology. Ang gusali ng kagawaran ng agrikultura at komersyo ay kabilang sa mga gusali ng pamahalaan na muling itinayo noong 1949 sa ilalim ng programa ng rehabilitasyon ng gobyerno pagkatapos ng digmaan. Noong Pebrero 1945, binomba ng mga puwersang Amerikano ang gusali ng mabibigat na putukan ng artilleria mula Pebrero 25 hanggang Pebrero 28. Nakakonsentra sa ground floor hanggang sa ang mas mababang seksyon ay mapulbos at ang mga itaas na seksyon ay tumira sa lupa. Pagpapanatiling makasaysayang halaga nito ay nagsimula noong 2013. Ang muling pagtatayo ng gusali gamit ang adaptive reuse architecture o ang pagpapanumbalik ng isang lumang gusali upang gawing espasyo para sa isang bagay maliban sa orihinal nitong layunin. Ang dating gusaling inuupahan ng Department of Tourism ay tahanan na ngayon na nagpapakita ng magkakaibang botanical, zoological at geological na koleksyon ng bansa. Ngayon na may alam na tayo sa history nito, sabay-sabay natin kilalanin ang 12 na exhibition galleries ng museyong ito. Pagpasok pa lang, kaagad na natin makikita ang Tree of Life foyer. It marks the beginning of anyone's trip dito sa loob ng museum. Maraming makikitang likhang sining sa mga wings ng gusali, pero ipopokus natin ang 12 tanghalan ngayon. Magsisimula tayo sa Gallery 12 na naglalaman ng mga pansamantalang exhibition, kaya maaaring asahan na paminsan-minsan ay mapapalitan ang mga likhang sining dito. Ang Gallery 11 naman ay naglalaman ng ating likas na pamana or National Inheritance. Ipinapakita dito ang ilang NIPAS or National Integrated Protected Area System, declared site sa Pilipinas, ang interactive globe display at ang focus sa climate change. Ang Gallery 11 ay nagsisilbi isang pang-edukasyong espasyo kung saan maaaring matutunan ng mga bisita ang tungkol sa mga likas na yaman ng bansa. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Saklaw ng Asul, Gallery 10 na may titulong The Marine Life. Ipinapamalas ng galeryang ito ang karanasang parang nasa loob ng isang submarino.
tampok ang mga hayop dagat na nasa aktwal na laki tulad ng mga manta ray at butanding, pati na rin ang mga specimen ng mga lamang dagat, gaya ng sculptured mitten lobster. Next is a different showcase ng pambansang yaman. Dahil ang Gallery 9 ay nagbibigay sa atin ng silip sa mga bakawan, baybayin at tidal zone. I'd like you all to just take a look. Sa Gallery 8 naman, makikita natin ang freshwater wetlands. Maraming uri ng mga insekto, kwago, paniki, pagong at palaka ang kumakain sa gabi. Nakatago sa dilim, naghahanap ng pagkain. Makikita rin dito ang ilan sa mga pinakamahalagang diorama ng mga lawa sa bansa kagaya ng Taal, Paway at 7 Lakes of San Pablo. Now, Galleries 5, 6, and 7 ay yung mga sections ng museum na parang magpipinsan lang. Bakit? Kasi lahat sila ay in-exhibit ang halos pagkakaparehas na anumang iba. Ultramafic and limestone quartz forest ang Gallery 7. Gallery 6 naman ay lowland evergreen rainforest at Gallery 5 na nag-e-exhibit ng mosey, monatane, and pine forest. The highlight in this section ay ang Symphony of Nature. That area is designed as a circular section draped in block, kung saan maaaring marinig ng mga bisita ang malinaw na mga tunog o record ng boses ng mga hayop, kagaya ng Philippine fairy bluebird at cicada. Finally, going to the 5th and last floor na mayroong available galleries. Gallery 4, Life Through Time. Gallery 3, Minerals and Energy Resources. Gallery 2, The Geology of the Philippines. And Gallery 1, Philippine Biodiversity. Galleries na pinuntahan natin. Siguro yung Gallery 1 kasi mahilig din ako sa hayop, kaya gano'n. Ikaw, Hannah? Hindi ko masasabing mahilig ako sa prehistoric animals, pero nakita ko yung bunganga ng megalodon. Wala lang, na-intriga lang ako doon. Ikaw, ako favorite ko yung Gallery 2 kasi mahilig ako sa geology.